everyone! Welcome back to the vlog. Welcome back to my channel. So, sa last na vlog guys, napag-usapan natin kung ano yung reasons para pumunta ka dito sa Finland and kung ano din yung mga reasons kung bakit ang Finland ay baka hindi para sa'yo. So, sa vlog naman na ito, dahil madami ding nagtatanong kung magkano ba talaga yung money na kailangan, kung magkano ang kailangan mo para makapag-start ka ng life dito sa Finland and magkano yung kailangan mong ihanda before ka pumunta dito sa Finland. So, actually, depende kung paano ka pupunta sa Finland. Doon naka-base kung magkano yung kakailanganin mong pera. Pwede ka kasing pumunta ng Finland with a residence permit or yung work permit. Yung residence permit kasi it will allow you to work. Pwede ka ding pumunta dito sa Finland as a student. So, madami dito nagpupunta mga Filipino as an international student. And pwede ka din pumunta sa Finland through family ties. So, kung ang partner mo nasa Finland, pwede kayo mag-apply for family ties. So, each has different costs. Ang pinakamahal dyan na pathway is yung student pathway. So, unahin natin magkano yung gastos kung sa student pathway yung pipiliin mo. Una dyan, sa student kasi, hindi na dito libre ang mag-aral for international students. So, kailangan na nilang magbayad ng tuition fee. And ang tuition fee, syempre, depende yan sa course, depende din sa school mo. Nagre-range yan from 9,000 to 11,000 euros per year. So, kung yung course mo maglalast for 3 years, kailangan handa ka ding magbayad nung tuition fee na katumbas ng 3 years. So, kape ulit tayo, guys. So, kung professional ka, kung graduate ka ng isang course sa atin sa Pilipinas or kung saang country ka man manggagaling, kung graduate ka naman dun ng course at pupunta ka dito as a student, pwede kang mag-top up or yung bridging program na usually, or mag-masterals pala, na usually, ang itatagal lang nun is 1.5 years or kapag masterals, nasa 2 to 3 years din. Take note lang na kapag masterals, mas mahal na naman ang tuition fee. So, yun yung isa mong option. Pagka magba-bachelors ka or magma-masterals, pero pwede ka din naman kumuha ng vocational course. Like for example, gusto mong kumuha ng practical nursing or ng as a cook, pagiging cook. Yun yung dalawang nababalitaan ko na usually na kinukuha ng mga kababayan natin na pumupunta sa Finland para mag-aral. So, ang practical nursing and yung sa may cooking. Kapag vocational courses kasi, syempre mas mura yung tuition fee. Pero kapag kuhanin mong course is yung sa practical nursing, maglalast din yung course na yun ng 3.5 years. So, kailangan iisipin mo din, may mindset ka din na magbabayad ka ng tuition fee for 3 or more than 3 years. Ang kagandahan naman, guys, so, ang mahal ng tuition fee, di ba? Pero ang kagandahan, may mga school na nag-o-offer ng scholarship. Pero yung scholarship na yun, hindi yung entire tuition fee mo yung covered ng scholarship, parang a part of the tuition fee. So, malaking tulong din talaga siya, guys. Pero kapag ka ganun, kailangan titingnan mo kung anong school yung nag-o-offer ng scholarship. And yung sa sister ko dati is Hämeenlinnan Ammattikorkeakoulu. So, makikita nyo yung mga courses na yon. Punta kayo sa website na studyinfo.fi. So, para maging student ka naman dito sa Finland, may choice ka either through education consultancy or DIY. Yung sa sister ko nung nag-DIY kami. Pwede ka naman mag-apply sa consultancy. Ayun nga lang, syempre, ang ano mo naman doon is kailangan mong magbayad sa kanila. Kung may mga nanonood man na mga students na nasa Finland and gusto nyong i-share yung experience nyo, comment lang kayo, guys. Iko-contact ko kayo and hopefully, ma-share natin yung naging pathway nyo or yung naging experiences nyo dito sa vlog na to. So, kapag mag-consultancy kasi, ang kailangan mo magbayad sa kanila and nasa 100,000 pesos yung bayad. Wala pa doon yung application mo ng visa, wala pa din doon yung sa may tuition fee mo. So, parang bayad mo lang yun doon sa may consultancy. So, nasa magkano ang residence permit for studies? Ito is from the immigration website mismo. So, ang electronic application fee, first permit is 600 euros. Ayan. Tapos, kapag naman paper application fee, first permit, 750 euros. Pero syempre, dun tayo sa mas mura. And yung electronic application
is through online lang. So, again, that's 600 euros. Tapos, pag student, hindi pa din na naman dyan natatapos ang gastos kasi merong income requirement or merong kailangang amount at your disposal na kailangan ipakita mo kapag mag-a-apply ka ng residence permit for studies. Kailangan mo ng 800 euros at your... ang mahal! At least 800 euros at your disposal. So, that's around 9,600 euros sa bank account mo para mapatunayan mo sa immigration, sa Finnish government na meron kang pang-fund, may pambayad ka ng living expenses. Kasi yung 9,600 na yun is for the whole year. In addition dyan is yung health insurance, pero ang health insurance is mura lang siya, guys. So, yun kapag student pathway, and yan ang pinakamahal na path para pumunta dito sa Finland. Pero, madami pa rin yung gumagawa niyan. Madami pa rin yung nagre-risk niyan. And again, malaking risk talaga yan kasi hindi ka naman sure na pagdating mo ba sa Finland, makakapag-part-time ka ba? Allowed ang mga students dito ang kumuha ng part-time to 30 hours per week pwede silang mag-work. So, compute ulit natin. Sabihin natin 9,600 euros yung kailangang funds sa bank account mo, 600 euros yung for visa processing, tapos magbabayad ka, sabihin natin na 100,000 pesos dun sa education consultant. So, nasa 1,430 euros. Plus yung tuition fee mo for the whole year, na sabihin natin average 10,000 euros. Ano pa ba? Tapos yung health insurance mo, malaking pera yung magagastos, pero kung willing naman kayo mag-take ng risk kasi madami namang gumagawa niyan, so, di ba, why not? Pero again, pinapaalala ko lang ulit, medyo mahirap ngayon ang maghanap ng work, kaya talagang big risk ito. Yung next naman is work permit. So, ang first residence permit sa Finland, again, electronic application, online application, nasa 750 euros. Tapos, kung may agency ka, dapat wala kang babayaran na any placement fee. Ang Finland hindi nagpapabayad ng placement fee. Kapag nagpabayad sila sa inyo ng placement fee, more or less, scam yun. So, wag kayo basta-basta nagtitiwala sa mga agency na lumalapit and nag-o-offer ng work sa Finland. Basta ang masasabi ko, ang Finland hindi nagpapabayad ng placement fee. So, ang babayaran mo lang is yung processing ng iyong residence permit, and syempre yung plane ticket mo papunta dito, and mag-ipon ka ng konti para pagdating mo dito, kasi syempre hindi ka naman agad-agad magkakaroon ng, hindi mo agad-agad ma-receive yung salary mo. So, at least for 1 month, meron kang nakatabing money kapag nag-i-start ka. Tapos, next naman, and yung last is yung through family ties. Yung nasa Finland na mag-a-apply for you ng family ties na residence permit, siya yung hahanapan ng income. Siya yung may income requirement. And nowadays, ito yung income requirement dito sa Finland. Ipa-flash ko na lang dito. So, kung ang kumukuha sa'yo is yung husband mo or yung wife mo, kailangan ma-meet niya yon. Depende pa yan kung meron kayong kids, kung ilan yung kids na sabay-sabay niyong kukuhanin. So, ayan. In addition to that, syempre, meron kang plane ticket. Tapos, kung magkano yung mga pamasahe mo, kasi syempre, pupunta ka din ng VFS para biometrics. So, rough estimate, yun yung mga kailangan mong i-ready na amount. Pero syempre, maganda din na meron kang pang emergency fund. Tapos, pag dumating ka dito, magwi-winter, meron kang pambili ng winter clothes. So, paano kung hindi ka agad makahanap ng trabaho na yung ina-expect mo na magpa-part-time ako para meron akong pang gastos sa araw-araw. So, kailangan yun din yung iisipin mo na paano kapag hindi. So, dun ko nire-recommend na kailangan may emergency fund kayo. Kasi ang hirap mag-take ng risk na, lalo kung mag-isa mong pupunta dito,
wala kang kakilala dito, saan ka lalapit, 'di ba? Parang para humingi ng tulong. So mahirap mag-umpisa lalo sa mga students. Kaya lagi kong sinasabi na pag-iisipang mabuti before making any decision na mag-move or kumuha ng student pathway dito sa Finland. So sa mga nabanggit ko, yun yung siguro sabihin natin na sa minimum na budget. Sa student pathway, nasa 1.5M ang kailangang nakatabi sa'yo. And para plus emergency fund, so gawin mo na siguro nasa mga 2M, 2 million pesos. Tapos, pinakamura naman doon yung kapag sa residence, work ka, pupunta dito sa Finland. So, again, babayaran mong plane ticket, tapos kailangan mo din ng pang-emergency fund mo, maglagay ka na din dyan ng 100,000 pesos for the month na hindi mo pa agad makukuha yung salary mo. Tapos, kapag ka naman through family ties ka, family reunification, meron ka ditong partner na working naman, maganda pa din na meron kang sariling fund sa account mo. So, ayun lang guys. I hope nasagot yung mga tanong nyo sa mga nagtatanong na magkano yung kailangang fund para maging smooth yung start mo dito sa Finland. So, kung meron pa kayong ibang mga questions, mag-comment lang kayo or mag-send kayo ng message. So, meron akong Facebook page, meron din akong TikTok account. Pwede kayong mag-send ng message. Tapos, sa mga nandito na sa Finland na gustong mag-share ng experiences nila, ng kanilang naging pathway para makarating dito sa Finland, message lang din. Welcome kayo sa channel ko para i-share yung mga naging experiences nyo. So, ayun lang guys for this video. Sana nakatulong. Again, thank you for watching. Don't forget to like this video, subscribe, and I'll see you on my next one.